of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaingitan, di ko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Ang lakad ng mabuti ay utos ng Diyos, at siya'y nalulugod kailanman. Siya man ay bumagsak, hindi siya mawawalay, dahil ang Panginoon ay hawak siya. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ika sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Hawak siya, hawak siya, hawak siya. Ang Panginoong Jesus ay hawak siya, hawak siya. Siya man ay bumagsak, hindi siya mawawalay, dahil ang Panginoon ay hawak siya. Hawak siya, hawak siya, hawak siya, hawak siya. Ang Panginoong Jesus ay hawak siya, hawak siya. Siya man ay bumagsak, hindi siya mawawalay, dahil ang Panginoon ay hawak siya. Dahil ang Panginoon ay hawak siya. Dahil ang Panginoon, dahil ang Panginoon, dahil ang Panginoon ay hawak siya. Good morning, Jesus! Morning, Comfy Family. Amen. Blessed Monday morning sa lahat ng mga kapatiran natin, ang ating Comfy Family from abroad hanggang dito from here to sa ibang bansa. Sa news. North, East, South, West. At sa ibang bansa West din po. muna bago South. North, East, West, South. Kailangan chronological order. Yan ang good news. Oo The nga. gospel. Amen. Thank you, Lord. Okay, mag-umpisa po tayo sa panalangin, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Lord, lahat ng papuri parangal sa iyo po lamang. Salamat po sa sinelebrate ng lahat ng Kristiyano sa buong mundo ang Lenten season. At culmination is the resurrection. Salamat po at kaming lahat na mananampalataya sa lupa ay nagkaroon ng resurrected life, a transformed life, a newness of life, serving you wholly, dedicatedly, and of course, our fellow brethren manifested that newness of life in them. And us, sa nakaraang Holy Week, kasama ang aming kanya-kanyang pamilya na not only celebrating, not only remembering, reflecting on what you have done for all of us. We are full of gratitude and thankfulness in our heart every moment of our life. Kaya ngayon, Lord, again,
willingly, steadfastly serving you every day of our life. Thank you, Lord, sa mga proteksyon sa aming mga buong nakaraang linggo na kayo ang nagbantay. Sa amin din, Lord, salamat sa proteksyon. At hanggang kami nakauwi ng maayos sa outreach sa Bicol. Thank you, Lord. Again, lahat ng papuri, parangal sa iyo po lamang. And may the words of our mouth and the meditation of our hearts be always pleasing to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid. Awit muna tayo. Hallelujah. Ang salita mo, Panginoon. Hallelujah. Lahat po tayo, mga kapatid, ha? Sige, tayo tayong lahat. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa buong mundo. Ang salita mo, Panginoon, ang Pag-asa ko, anuman ang mangyari, magtitiwala sa ko. Minsan pa. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa anumang kayamanan sa buong ito. Ang salita mo, Panginoon, ang pag-asa ko. Anuman ang mangyari, magtitiwala sa iyo. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Panginoon, Panginoon, sa bagong buhay kong ito, sa iyo iaalay, wala nang iba, sasambahin. mahal na mahal kita, aking Panginoong Jesus. Everybody now, mas malakas. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa anumang kayamanan sa buong ito. Ang salita mo, Panginoon, ang pag-asa ko. Anuman ang mangyari, magtitiwala sa iyo. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa bagong buhay kong ito, sa iyo iaalay, wala nang iba, sasambahin. Mahal na mahal kita, aking Panginoong Jesus. Salamat sa iyo, yung nagpapasalamat. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa bagong buhay kong ito, sa iyo iaalay, wala nang iba, sasambahin. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Alam niyo, Amen. mga kapatid, yung ating memory verse of the week. Diretso na sa word, no? Isaiah 40 verse 8. The grass withers, the flower fades, but the word of our God lasts forever. Sa Yan. Tagalog, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Ano? Mula, kasi malungkot siya eh. Kaya dapat yung masaya muna. Oo, thank you, Lord.
Okay. Yung po kasing topic natin ngayon, mga kapatid, ay basahin muna natin. Yung Na-excite na pumunta na. ganun. awit 19, it is the God's glory that is declared sa creation, and the glory, the character, the nature is Yung declared. 1 to 6, oo, yung Yeah. 1 to 6, Yeah. yung glory ng Diyos is displayed in His creation. Yung 7 to 9 reveals the magnificence and the beauty of God's Word Ayun. na Ating, pag-aaralan. Basahin muna natin. Sige. Psalm 19, 7 to 10. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous all together. Amen. 7 to 9 lang pala, mga kapatid. Tanong ko po sa inyo ngayon, kamusta po ang Bible reading nyo every day? Pati ba naman yun? Yan ang sagot. Kung yung iba, paminsan-minsan na lang, or yung iba, they gave it up altogether, gusto ko po kayong i-invite ngayon na ibalik nyo yun. Marami naman ang nagbabasa ng salita ng Diyos. But because you do not appreciate the magnificence and beauty of the Word of God, hindi ka na-encourage to put it into practice. Kaya ang nangyayari, dahil walang ginagawa masyado ang pagbabasa ng salita ng Diyos sa kanilang buhay, gini-give up na nila. Kasi, na-encourage ka to do something over and over again kapag ka nakikita mo na ito'y may nagagawang buti sa'yo. Kaya paulit-ulit mo siyang gagawin kasi ikinasisiya mo siya, ikinaliligaya mo siya. Sabi nga doon sa psalmist, desire more than gold. Or silver, hindi Tsaka ba? yung sweeter Than the sweetest honey. Meron bang honey na hindi sweet? Meron yung maasim Sour, lang konti. oo, Hindi, may halo yun eh. Oo, Maasim, oo. tsaka... Kaya merong sweetest than the sweetest honey, hindi ba? Alam niyo po, I would like to invite you again na ibalik natin. Tapos, pagka po nabasa natin yung salita ng Diyos, do everything possible on your part, on our part, na maipractice po natin siya. Kasi, it's one thing to read the Word of God, it's another thing to do the Word of God. Ako, meron akong Put yung, into practice. ito nga itong Holy Week, meron lang ako yung buong Galatians. Ang binasa. Inulit ko lang, ang gandang basahin ng Galatians. Oo, makikita mo din yung yung kahalagahan ng mabuting balita, tsaka yung ating pagiging hindi man tayo Hudyo, dahil nakipag-isa kay Kristo, heirs din tayo ng pangako ng Panginoon Diyos sa ating Father Abraham, Oo. Grabe. So, para sa isang Kristiyano po kasi, ang pagbabasa ng salita ng Diyos is not only a duty. Kasi pag tinignan natin siyang duty lang siya, pagsasawaan mo siya. Kahit anong duty, pagka yun at yun din, at parang duty lang, you have to do it. Yung Word of God is our very life. Yes, oo nga. Kaya nga hindi lang siya duty eh. Kasi pagka duty lang siya, halimbawa, ang duty mo magluto, kapapaguran mo rin yun. Pagsasawaan mo yun. Ang duty mo mag-guard, magsasawa ka sa kagagard, magsasawa ka sa
mapapagod ka. So, hindi lang siya duty ng isang Kristiyano. Dapat, tignan natin siya as a privilege and a delight. Oo. Tsaka naalala ko yun sa 1 Corinthians 10:31. Yun ang ating nakatanim sa puso't kaisipan. 1 Corinthians 10:31. Hindi. Kaya ako hindi binibigay yung scripture para tignan. Maganda na rin ibigay. Oo. Kasi pagka nasambit ko, yun ang ating heart's desire na lagi. Kasi in connection dun sa sinasabi mo na ganong kaganda, ka-magnificent, ka-amazing, our very sustenance, everything in our life. Kaya ang magiging tugon natin ay 1 Corinto 10:31. Amen. So, privilege po siya and a delight. Kung hindi mo ikinaliligaya ang pagbabasa ng salita ng Diyos, no wonder gumibap ka na sa pagbabasa ng salita ng Kasi Diyos. sabi mo duty. Sabi doon, Oo, in whatever you do, whether you eat, you drink, you do it all for the glory of God. Oo. Ayun. So, ang pagbabasa po ng salita ng Diyos, ang pag-aaral, especially ang pag-a-apply nito sa buhay natin is very beneficial sa lahat ng mga Kristiyano. Kaya nga ang isang tao na nagagawa ito, paulit-ulit niyang ginagawa ito kasi nagiging beneficial sa kanya. Meron siyang benefit na nakukuha sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ayun. Ako yung benefit. Gusto natin ng benefits. Oh, yung 10:31. Ako nga gusto kong gusto ko nang mag-senior. Para may naiinip benefit. na nga ako. Kasi Ayun. gusto ko yung mga benefits nun eh. Oo. So, pagka may benefit kang makukuha sa isang bagay, parang na-excite ka na mangyari siya. Kasi nga, pag nangyari siya, alam mo, may makukuha kang benefit. Oo. Kaya nga yung sabi mo, nag-reflect, binigyan ng word, nagbasa ng word. Babalik halimbawa sa akin yun, yung habang nag-uusap tayo. Is it, ano ba ang tawag doon, sustainable? Yung talatang yon? Yung ba ay nagagawa, gagawin, ginagawa? Ako ito natutunan Kasi ganito, ko dyan. oo. Hindi siya sustainable kapag hindi mo in-effortan. Pag hindi mo inobey. Meron kasing effort on our part. Okay, dito na, magbibigay na ako Lagi ng... ko sinasabi, ng- it is a conscious effort Ayun, kasi... analogy. Wait lang, Oo. sandali lang. Yung Conscious, 10:31 teka, eh. teka muna, Oo. sandali lang. Conscious effort, I say conscious effort, kasi sa totoo lang, sa maghapon, ang daming aagaw ng oras mo para yung umaagaw na yon ay mga mahalagang bagay din. And sometimes, mabubuting bagay din ang aagaw nung halimbawa, pag-aaluga ng mga anak, mabuting bagay yun. Dahil hindi ka pwedeng magpabayaan ng mga anak mo, hindi ba? So, sa buong maghapon, mga kapatid, kung hindi mo siya gagawing conscious effort on your part to set aside a time to read the Word, ay naku, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, hindi mo namamalayan, mamaya mo, abutin ka na ng natulog ka na at pagod ka na sa buong araw, hindi mo nabasa. Kaya, hindi siya sustainable kung hindi mo siya sasadyain. Yon. Intentional. Intentional. Ito na, pwede na dun 10:30. Pwede na. This is also in connection sa yesterday's 1 Corinthians 15:32. Pero ito yung dapat na maging tugon. Kasi dun sa 1 Corinthians 15:32, yung tungkol ito sa pagkabuhay ni Jesus Christ at nandun sa Lucas, of course, in 1 Corinthians 15, dun sa Lucas, 24, Ito, kasi doon, yesterday, yung meron palang nadideny ang resurrection dahil
yung you eat and drink, tomorrow you die. Meron palang filosofya na katulad nung naging way of thinking ko bago napunta kay Lord. Dito sa 1 Corinthians 10:31, whatever you do, whether you drink, whether you eat, whatever you do it all for the glory of God. Kaya sabi ko, ano ba to? Ba't ko ba nasabing, ano ba ibig sabihin ng sustainable? It will sustain us. Ang ibig kong sabihin. Okay. Oo. Ang sinasabi kong sustainable, yung gagawin mo siya palagi ng walang palya. Yun na nga. Ito na ako Oo. ngayon. Alam mo magbigay lang ako ng totoong nakakasalamuha ko. Si Minister Ernie, kahit ano ipakain mo dyan, ano sinasabi niya? Sarap! Okay. So, whatever you do, you eat, you drink. Sa kanya kasi, I believe na nandun na siya sa point na kumakain siya. Of course, para masarapan, yung minsan yung ambience, yung ganito. Pero yung kanya is a medicine na sa kanya, sa katawan niya yung pagkain niya. The same with the Word of God. Bagay, It is hindi a naman niya medicine. sasabihin masarap kung hindi talaga masarap para sa kanya. Hindi ko pa siya nasabihin na tuwing maalat, Pero matabang. kung tatanungin niyo siya sa Walang lasa. pagkain, hindi siya reliable. Hindi Kasi masarap lahat Hindi para kaya sa kanya. yun na ngayon, nagpapasalamat kasi siya that meron siyang Tama naman. So, siya yun, nakita ko lang. Sa kanya nga yun. oo. Dalhin mo siya sa... Masarap talaga sa kanya. Dalhin mo siya sa... may nagbibita sa atin, nasa magandang ambiance sa hotel. Ang sarap. Dalhin mo siya doon sa kay Roger na mainit ngayon. Doon sa ang sarap. So why? So whatever you do, eat or drink, do it all. Siyempre yung iba, ano ba naman to? Ang haba. Hindi, yun na nga yun eh. Parang, yun ang Word of God is complete. Parang ganun. That is why Yes. sinasabi rito na ang pagbabasa ng salita ng Diyos is beneficial para sa atin kasi tayo ang nakikinabang. Sa eat and drink pa lang yun. Oo. Now, Whatever you do pa. oo. Kasi alam niyo- whatever you do. Oh? Hindi, kasi, whatever you do. Di ba minsan meron kang dinudo, complain ka ng complain, may trabaho na, minsan ganito pa. Pero sinasabi na, alam mo ba, sinustain na niya ang universe, andyan na, tapos pati ang earth, pati dun sa mga unang talata, may ulan, tapos pag umulan, meron tayong kakainin, everything, merong, sa gabi, makikita mo yung glory niya na napakanda nung panoramic. Naku, tumingin na ba kayo sa sky? Parang ngayon, sabi mo, yesterday, napakainit. Biglang paglabas natin, mukhang uulan ngayon, makulimlim. Ay, thank you, Lord. Kailangan din ng init. So, whatever you do, it brings back dun sa do it all for the glory of God. Grabe yung sinabi doon na whether you eat, you drink. Kasi kung hindi ka iinom, samantalang doon sabi doon sa declaration yung gush of water, volumes and volumes ng tubig sa mga falls na pinuntahan natin ngayon, kahapon, nung isang araw na napakalamig, tambakan ng mga tao, hindi nauubos yung tubig kahit na ang dami-daming tao, ang labig pa rin nung pinuntahan nating tubig. Saan galing yung gas na yan? It speaks about the glory of God. Pero hindi mo man masasabi. Pero whatever you do, nandun ka, ay, thank you Lord, ang ganda naman ng view. Yung nagsasalita kayo sa, baksak ng ugos, ano yan? Agos. Pagka nandun ka, para kang aantukin. Shhh. Sa mga napuntahan nyo na whatever you do, whatever, di ba? It brings glory to God. Di ba? Parang ganon. Hindi.
Kasi parang hindi mo napapansin na hindi ba nakapunta tayo sa ating mga mahal sa buhay, refresh, revive, parang reunite, reunion, tapos nagkita-kita. Of course, maraming sharing, may pains, may sorrows, merong joy, so on and so forth. But the feeling of us being a created being na merong soul being na we can feel. Grabe, kasi kung ikaw ay maging nandun na sa transhumanism, baka wala ka ng damdamin. Amen, amen. Di ba? Ang sarap ng mga pinuntahan natin, tapos nakita natin yung mga mahal natin sa buhay. Tapos napag-pray natin, ganito. Ay, naiabot natin kay Lord kung sakali may mga pains and sorrows, nagamit ka. Yun, whatever you do, ay, thank you, Lord. Yun ang ibig kong sabihin. Yan. Thank you, Lord. Alam niyo mga kapatid, sa pagsasalita ng tao, makikita mo, lalabas yung passion niya. At yung sinasabi niya, totoo yun para sa kanya. Ang isa pang, glory to God, no? Ang isa pa na manggagawa, na nakikita kong labis yung pag-appreciate niya sa salita ng Diyos, ay si Mang Boy. Every time na magtuturo siya, naiiyak siya hindi dahil sa... nakikita ko sa kanya, naiiyak siya dahil sa sobrang appreciation niya dun sa sinasabi niya. Alam niyo yun? Ewan ko sa inyo kung yun na nakikita niyo. Pero ako, nakikita ko yung pag-ibig niya sa salita ng Diyos. Kaya every time na nagtuturo siya... Gusto mong malaman ang sabi ng mga Wait lang. theologian dun sa priceless water? Yung tears. Sabi mo kasi tuwing magsasalita siya, tumutulo yung kanyang luha. That is the priceless water na nanggagaling sa karanasan sa Panginoon Diyos kung paano na-restore ang buhay ng nating lahat. Kaya yun ang yung sabi nila, priceless. Yun. Water din yun. Yun. Naalala ko lang kasi... Pero marami namang nagsasalita ng word, parang itinutula lang. Pwede rin. Kasi, i-admit man natin o hindi, may mga nagtuturo ng salita ng Diyos na they are just imparting Intellectually? Intellectual assent. Informative. Informative. Okay din naman. Natututo naman. Pero, iba kasi yung transformative. Kapag ka narinig nila yung sinasabi ko yan. mo, yung I have heard of thee by seeing, but now, by hearing, but now I see it thee. Yun yung ibig mong sabihin na nagkaroon ng rhema, experience of the Word of God. Oo. Kailangan humantong sa ganun. Kasi, pagka informative ka lang, parang kang teacher. Nagbibigay ka ng knowledge doon sa mga tao. Pero ang layunin ng salita ng Diyos ay transformative. Kailangan, pag narinig nila yung sinasabi mo, nai-impart mo kasi yung Nasa iyo eh. na Espiritu ni Lord. Halimbawa, pag may narinig ka na nagtuturo ng salita ng Diyos, sobrang passionate niya sa pagtuturo ng salita ng Diyos, nagiging passionate ka rin pag nai-impart yung Spirit. Alam mo yon? Kasi merong mga nonchalant teachers. Nonchalant. Nonchalant? Oo, deadma. Halimbawa, ikaw... Sasabihin lang. Nai-inform ka naman. Minsan sasabihin po, yung pala yun. Pero sa katagalan, may ginawa ba sa buhay mo yung narinig mo? Di ba nung isang araw, di ba, itong ating pinrepair sa Holy Week, pag uwi mo, gabi na, tapos kinuwento mo lang sa akin yung nangyari dito. Nung kinukwento mo yun, umiiyak ako.
kinukwento Kwento ko pa pa lang lang, kay naiyak Pastor. na ako. Di ba nung pag nag-shoot tayo, di Dito, ba? kung napanood nyo, pero Pag-uwi- kung hindi nyo nasubaybayan, subaybayan nyo. Pag uwi, kinukwento ko pa lang. Kwento pa lang, naiyak na ako. Oh, sige. Salita naman sa'yo. Sige. Naano lang ako, na-excite na yun sa sinasabi mo. Halimbawa, kahapon, meron dito dumating. Dahil nakita ko, again, for so many years, biglang pagdating, nasabi ko, andito yung mga contemporaries mo. Naalala ko yung mga kasama niya nung araw, ganito. Tapos, nung kinuwento sa amin, kakaiba yung ginawa sa kanya ni Lord. So, yung damdamin mo doon sa kanyang kaligayahan, kapart ka pa rin. Kwento niya na ayaw na nga niya dahil na-prostrate siya, na-disappoint, na-despair, pero this time, sabi niya, Lord, ikaw na po ang bahala. Yung kung anong kaloob mo. Then all of a sudden, yes! Yun. Para bang doon naman yung tuwa mo, doon naman sa kwento sa akin nung pag-uwi, yung luha. Kwento pa lang yun sa naganap dito. Kasi parang knowledgeable din tayo doon sa naging buhay at ngayon nagkaroon ng transformative power. Okay. Ayun, yun. So kung ang mga kapatiran po natin, may mga nag-give up na ng kanilang reading of the Word of God, let us encourage you again through this Psalm 19, mga kapatid, kung bakit po kailangan nating basahin, pag-aralan, most especially i-apply ang salita ng Diyos. Punta na po tayo dito sa Psalm 19, 7-11. Dito po, 7-9 pala. Dito po, mga kapatid, makakakita tayo ng 6 declaration of what the Bible is and what it does sa ating mga Kristiyano. Kasi pag alam mo kung ano siya at kung anong nagagawa niya, magkaka-interest ka, hindi ba? So, nakakatuwa to. Merong 6 nouns, 6 titles, 6 adjectives, 6 characteristics, and 6 verbs. merong divine effects. Yan. Yung pong 6 nouns, yun yung identity of the Bible. The identity of the Word of God. Yun namang 6 na adjectives na makikita natin dito are the 6 qualities of the Word of God. Tapos, yung 6 verb, ang galing nga eh. 6. Yung 6 verb dito are the function. 6 functions of the Scripture. Nagkaroon ng divine Of effects. the Bible. Oh, Yes, oo. So, alam nyo, pagka binasa mo, pinag-aralan mo, pag binasa mo ito minsan, di ba parang the Lord is Pero ako doon sa unang, grabe, yung na-describe ko, yung creation ng firmament. Oo, pero dito tayo sa yes. 7-11. Now, 7-9. Makikita natin dito yung Meron ka bang order? magnificence and beauty of the Word of God. Unang-una, sabi niya, the law of the Lord is perfect. So, ano ang noun doon? Law. Ano ang adjective? Perfect. And the verb? Reviving the soul. Oh, grabe to, mga kapatid. Not many things are perfect in this world. Di ba? Maski nga yung mga picture, kahit na taasan mo ang filter. Pag lumabas, di pa rin perfect. Kaya, ayoko yan, ulit. Paulit-ulit ka hanggang sa sasabihin mong perfect. Pero, hindi pa rin perfect. Hindi ba? Mga kapatid, maski nga yung sasabihin mo, kumakain ka sa steak. Medium well. Pero, minsan, tinatamaan, di ba? Pero minsan, hindi pa rin perfect. Di ba? So, not many things are perfect in this world. Kasi kapag sinabi mong perfect, parang ano na yan? Lacking nothing. Exaggeration na pag sinabi mo kasi Complete. hindi naman perfect. Complete. Oo. Complete. Ngayon, ang perfect, complete. Ang perfect din, sufficient.
sa lahat ng pangangailangan. Ang law. Yun. Perfect. Okay. Sige, perfect. Nawala ako. Oo nga eh. Sige. Even creation, mga kapatid, is not perfect. Kasi it was tainted by sin. Sabi ng Diyos, it is good, but it's not perfect. Kasi pag sinabi mong perfect, without error, yung sinasabi ni Pastor, complete, whole, without flaw. Yan yung Word of God. Only the Word of God is perfect. Kasi salita lamang ng Diyos ang sasabihin mong without error. Kaya nga, infallible. Di ba? Inerrant ang Word of God. Ibig sabihin, not capable of mistake or wrong pag sinabi mong infallible. It should be perfect kasi, mga kapatid, it must be perfect kasi ito ay designed to fulfill God's purpose sa buhay natin. Makaka-fulfill lamang siya kapag ka-perfect siya. So, pag sinabi mo ring perfect, wala siyang loophole. Wala kang makitang mali sa salita ng Diyos, mga kapatid. It is described as perfect kasi nga, without flaw siya. Tapos, yung perfection niya na to, nag-e-extend siya sa ability niya to refresh the soul. Yun yung verb, mga kapatid. Kaya siya nagre-refresh ng soul kasi perfect siya. Hindi siya makaka-refresh kung hindi siya perfect. Kasi may makikita kang, ay, di ba? Pero sa salita ng Diyos, walang ay, walang ganun. Kaya kapag ka lahat ng bagay sa kapaligiran mo ay nagbibigay na sa iyo ng depression, and discouragement, pag bumalik ka sa salita ng Diyos, nire-refresh niya yung soul mo. And it signifies a deep and satisfying restoration. Kaya nga pag tigang na tigang ka na, pag pagod ka na, pumunta ka lang sa salita ng Diyos, para kang na-energize. Ewan ko, naranasan nyo na po ba yun, mga kapatid? Na parang lungkot na lungkot ka kanina, pero pag nakarinig ka ng salita ng Diyos, yung kalungkutan mo kanina, magugulat ka na lang. Minsan parang, ikaw nga gusto mo mamalagi sa ganung para mukha kang kawawa. Pero, pag narinig mo yung salita ng Diyos, admit it or not, meron ka talagang nakukuhang restoration inside you na Kaya pag walang word, wala. Pag walang word, malungkot, nakasimangot, kaya nga nasabi mukhang ko, laging galit. Kaya, oo, pakipag-usap sa Creator. Kasi, ang nakipag-usap kay Kristo, may restoration. Ano yung i-restore na yon? Sa restoration na yon, mga kapatid, kasama lahat ng kailangan mo to live a holy life. And that includes joy. Kaya, ang isang tao na nakipag-ugnay kay Kristo, hindi po pwedeng nakasimangot lagi. Tayo ay charismatic, hindi problematic. Lagi nating naririnig. Ang charismatic is the recipient of the joy, gifts, and graces from above. How can you say na ikaw ay charismatic kung wala kang joy? So anong na-restore? Yun, mga kapatid. Kaya nga sabi niya, Yung ating soul. reviving the soul. Pagka yung patay na, anong ginagawa? Nire-revive. Tapos nabubuhay. Tas nabubuhay. So yung soul is our life. Our very existence. Oo. So, nare-refresh. At ginagawa ng salita ng Diyos yun perfectly. Napansin nyo ba? Ba't ko sinabing perfectly? Hindi naman nawala yung problema mo. Hindi naman nawala, hindi ka naman natanggal sa ganong sitwasyon. Pero bakit once na naka-receive ka ng Word of God,
nag-iba yung pananaw mo at pakiramdam mo, andun ka pa rin sa sitwasyon na yon. Pero may nagbago sa'yo. Yun yung ni-revive ng Diyos. Yun yung ni-restore ni Lord. Part of our soul being is the way we see, perceive things, a way of thinking. That is why yung kanta natin, Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Bad news. Karinig ka ng bad news sa'yo. Ano mangyayari kung binigyan ka ng word of God? Nakarinig ka ng yung bad pananaw news. mo na iba, gano'n? Sa totoo lang, mga kapatid, yung sinasabi nating, ang bad news kasi, kaya nga bad eh, hindi siya magandang news. Magkikreate talaga sa'yo yan ng fear and sadness. Pero, pag hindi ka bumalik sa salita ng Diyos, mananatili ka dun sa dalawang yon. Takot at kalungkutan. Oo. Na kung tutuusin, pag tinignan mo, valid naman eh. Valid. Like for example, yun nga, yung na-share ko kahapon. Valid yung fear and sadness namin. Dahil nung nalaman namin na si Roxette ay may cancer. Pero sa Umiyak nga ako eh. pagtugon ng mga magulang, nakakatuwa. Naiyak talaga ako. Kasi after nung nangyari kay Ima, hindi pa pwedeng hindi sumuot yung fear and sadness. Kasi kay Ima, nagdulot ng death. Physically. Physically, di ba? So, nung narinig namin yun, nalungkot talaga kami. Talagang Huwebes Santo at saka Biyernes Santo yung aming Holy Week. Pero, saan ka babalik? Sa salita ng Diyos. Kaya alam niyo mga kapatid, pagkatapos ko ring sabihin sa kanya yung Word of God, natuwa nga ako sa batang yon. Nung nakita kong naging okay siya, naging okay din ako. Kasi, para sa kanya napaka-advance nga nung thinking niya. Kasi yung kanya stage 1 pa naman, non-aggressive, pero kasi total hysterectomy siya eh. Dalaga siya eh, tatanggalin lahat. Tapos sabi ko, okay ba sa'yo yun? Alam mo, sabi niya sa akin, na-relieve pa nga po ako, mamiya, kasi maagang na-detect. Sabi niya. Sabi ko, hindi ka na magkakaanak. Sabi niya, parang wala naman po akong maternal instinct. Tsaka prior to that, prior doon sa pangyayari, kinuwento niya na kinausap siya ni Lord sa pagpunta niya sa isang fellowship. Oo. Nung nakaraang Sunday na nasa Bulacning kami, sinama namin sila eh. Kasi umatin talaga. Nagpilit daw ang mami niya. Pero hindi pa niya alam noon na, hindi pa niya alam yung result nung biopsy niya. Kinausap daw siya ni Lord ng Sunday na yon na para daw tayong mga halaman sa garden na ang Diyos ang gardener. Na sometimes, yung ibang mga nakatanim sa paso, kailangang iripat kasi hindi lumalago dun sa pasong kinalalagyan niya. Kasi, alam mo, naintindihan ko yung sinasabi niya kasi may mga halaman ako na binigay yung kapatid ko sa akin na ang taba-taba, anong ibinigay, ang tangkad-tangkad, ang lalaki ng dahon. Ngayon, bansot na. Elephant ear nga ang tawag. Kaya nga elephant ear kasi ang lalaki talaga ng mga dahon. Ngayon, sabi ni Arnold kahapon, tengang daga. Kasi gaganto na lang. Kasi yung lupa parang tumigas na parang semento. So, you need to repat them. Ililipat mo sila sa ibang paso, ibang lupa para lumago. Kinausap daw siya ni Lord na kailangan siyang iripat ni Lord. Kasi parang di siya, yes, sabi niya sa akin, siguro po, mamiya, sabi niya, ito yung way ni Lord para mag-iba ang pananaw ko sa buhay. Kasi sabi niya, life daw sa kanya, routine lang. oo, remember, nagkaroon siya ng depression before, hindi ba? There is such emptiness, sabi mo. Yes. Sabi ko, alam mo, ang depression actually is emptiness. Sabi ko sa kanya na may hinahanap ka, kaya ka nadidepress eh. At yung hinahanap mo na yun, hinahanap mo sa ibang bagay. Pero ang Diyos lang ang makakapuno nun. May puwang kasi si sabi Lord niya dapat sa buhay natin. Sabi niya,
parang bumabalik na naman daw yung eto na naman, same old stories. Yun at yun ang nangyayari. Yun at yun din ang response niya sa buhay. Sabi niya, sa nangyari sa akin to, mag-iiba totally, sabi niya, ang relasyon ko sa Diyos, relasyon ko sa inyo, relasyon ko sa mga ibang tao. Kasi ano siya, independyente. Tapos parang sa tingin mo, parang ano siya, hindi naman siya passive, pero parang, sabi mo nga, yung sometimes our relationship with our fellow human beings, detached, passive, parang ganon, hindi naman supposed to be compassionate and caring, Supposed to be. Pero not all the time or all the time. So, Pero, yes. yun po yung nangyari sa kanya, mga kapatid, no? Ngayon, babalik ka sa Word of God. Tapos alam nyo, yung ine-expect namin, hindi talaga kami uuwi ngayong Holy Week. Dito lang talaga kami. Pero dahil doon, humingi siya ng tulong sa amin kung paano sasabihin sa parents niya. Na yung isang kapatid ko, bumili pa ng ammonia pag uwi. Kasi nga, pagdating sa mga ganyang bagay, si Winnie ang tinitignan naming mahina sa ganyan. Kasi bata pa kami, gano'n na siya. Ang ano nga niya, duwag ako parang gano'n. Tapos alam nyo, surprisingly parang mas OA pa yung yung reaction ko. Nung sinabi, Lord Jesus, ganun lang siya. Gusto mong kwento ko yung Tapos, senaryo pag wait uwi? lang naman, babe. Mawawala ka no? Oo. Kasi nung kinuwento niya, sabi, sama-sama. Sabi ganon. Sabi nung bata, andong kami lahat. Meron po akong sasabihin sa inyo. Sabi nung kapatid niyang lalaki, buntis ka? Tapos, pagkatapos, sabi nung tatay, yay! Parang kasi gustong-gusto niya ng mag-asawa, magkaapo. Tapos, siyempre, ganon. Tapos, tuloy mo na. Di ba kayo nag-uwian din nung nakita niyo yung mga kanya-kanya niyong pamilya? O, hindi na kayo umuwi. Pero okay lang kung hindi umuwi yung iba. Oo, pero di ba yung, hindi sayang yan. Oo, pag-uwi, di ba, iba ba yung kaligayahan niyo na sama-sama, di ba? Sama-sama, iba-iba. Maraming sharing, di ba? O, ito na yung sharing. Nawala ka na? O, sige, tuloy. Si Arnold ako yung pati yung pagbaba ng jeep, pati yung pagbayad, pagsukli, pati yung pagtapak niya doon. Kailangan complete. Okay, sige. Na-revive, na-repress, na-turn back. Pagka may Word of God, it is perfect. O, tuloy na yung sabi ng bata. Yan na. Mas okay pa ako doon sa Tapos alam mo, sabi nung tatay, thank you Lord na yan kasi nakita ka agad bago lumala. Si Lord na yon. Sabi niyang ganon. Tapos, sabi namin sabi nung kapatid ko, bumili pa naman ako ng ammonia, Dabs. Akala ko mahihimatay ka. Sabi niya, kailangan ka i-revive. Sabing ganon. Sabi niya, parang mas matindi pa nga yung dating nung kay Ima sa akin, sabi niya. Kasi alam mo, totoo nga, parang na siya ngayon. Nag-grow talaga siya, nag-mature talaga si Winnie spiritually. Sinasabi ko, hindi siya tumapang dahil sa nangyari kay Ima. Kung hindi, nag-grow na siya spiritually. Oo, kasi nung kay Ima, kasi siya lang ang wala dito sa Pampanga siya nung nalaman namin. Si Heidi kasama ko. So, nung tinawagan ko siya, napaka-OA ng kanyang Siyempre, expected yun sa kanya kasi kasama niya si Ima for 53 years. Siya ang kasama sa bahay. Pinatayan ko nga siya ng phone noon Sabi ko, wag muna tayong mag-usap ngayon, hindi ka nakakatulong. Pinatayan ko ng phone. Kasi nga, yung reaction niya, hindi makakatulong kay Ima. Pero this time, nagulat talaga kami doon sa reaction niya, no? Thank you, Lord, talaga. At ayon sa kanya rin, sabi niya, ang prayer ko, itong sitwasyon ng anak ko, ay maglapit lalo sa kanya sa Panginoon. Oh, kasi So, kami only the Word of God can do that in our lives. sufficient
salita lang ng Diyos yun. Kasi mga kapatid, hindi po biro ang makareceive ng ganong news tungkol sa anak mo. Ikaw, Arnold, pag ikaw sinabihan ng ganon. Ba't si Arnold? Hindi. Sample lang. Para, sinasabi ko to sa mga may anak, ako nga hindi ko anak yon, pero ganun ang ano sa akin. Lalo na kung anak mo. Hindi ba? Pero, wag mong kalimutan yung damdamin na yan dahil anak mo siya. Tandaan mo lagi yan. Kung ikaw ganyan ka sa anak mo, lalo na ang Diyos. So yung love and concern mo for your child, lalampasan pa ng Diyos yan. Kaya wag mong isipin na pag may ganyan ng anak mo, pinabayaan ng Diyos. Hindi. Mas pa yung nararamdaman ng Diyos kesa sa ikaw, sa anak mo. Kasi mas mahal ng Diyos yan. Kung mahal mo yan, mas mahal ng Diyos. Kaya mag-rest ka dun sa ganung thinking na kung gusto mo everything is well with your child, lalo na ang Diyos. Kaya dun ako magre-rest, mga kapatid. That is why, itong the law, sabi, yung law kasi, sabi nung iba, wala na tayo sa batas. Pag sinabi kasing law, The hindi law of the lamang Lord yun- is altogether the whole Bible. Yes, hindi lamang yung Torah. Oo, kasi sabi nung iba, ang law, ang batas, yung Torah, yung Pentateuch, di ba? First five the books whole of the doctrine of Oo. the Bible. Yes. Pag sinabi mong law, it is the The- whole Bible. Oo, Tama. kabuuan ng Biblia. Hindi po yan, that is why sinasabi na Jesus came not to abolish the law but to fulfill it. Yung law kasi, ang nagga-guide po sa atin kung saang path ang gusto ng Diyos na tahakin natin. Tutor natin. Yes, No? kasi Pero nung dumating si Jesus Christ, siya na yon. nag-fulfill. Kasi nga, ang nangyayari, dahil nung nasa batas tayo, pag na-violate mo yung isa, na-violate mo siya altogether. Hindi ba? Wala namang nakakuha nun. So instead of mag-uplift siya sa atin, nagko-condemn siya. Dahil nga, nagkasala na naman ako. Walang makatupad. Diyos pa rin naman ang gumawa ng pamamaraan para hindi tayo mamuhay under the law na pag hindi mo nagawa, kinokondemn tayo. Kaya pinadala niya si Kristo na anak niya para i-fulfill yon. Pero hindi niya yun inabolish. Kasi through the law, malalaman mo kung ano ang gusto ng Diyos na maging way of life natin. Nandun lahat Sinabi niya, eto sana ang gusto kong maging way of life nyo. Kasi ito ang panuntunan ko. Nakikita natin through the law, ang holiness ng Diyos. Kasi nakalagay doon ng thou shall not. Diba? Hindi ganito, hindi. Makikita mo na, ganito pala ka-holy ang Diyos. Ang design niya is for us to live a life na according doon sa desire niya na maging pamumuhay natin. Dahil nga hindi natin magawa yan ng sarili natin, pinadala pa rin naman niya ang anak niya na mag-fulfill. No? Pero you cannot abolish the law. Kasi Fulfillment si Jesus Christ. ang na law. fulfillment nito si Jesus Christ. That is why, kung hanggang ngayon hindi mo pa rin inaccept si Kristo sa buhay mo, you are still under the law. The law demands righteousness, but Christ, the grace, gives righteousness. Oo. Yan So, ang- yun po yung the law or instruction of the Lord. It points us to the direction of what is right. At inaalis niya tayo sa what is wrong. At perfectly ginagawa talaga yan ng salita ng Diyos, mga kapatid. Walang defect, never lacking what is needed to address every, mga kapatid, every, hindi some circumstances, but every circumstances in our lives, ina-address ng salita ng Diyos. And it does it perfectly. Kaya minsan, ikaw mismo nagugulat kung ano ang kayang gawin ng salita ng Diyos sa damdamin mo, sa kaisipan mo, binabago niya perfectly, binabago niya totally ang mga pananaw mo, ang damdamin mo,
hindi man mabaguhin ang sitwasyon, pero yung damdamin mo at pananaw mo, binabago niya. Mga kapatid. Truth and spirit talaga. The spirit of the Lord na lahat ng tumanggap kay Kristo bilang sariling So ang Panginoon. ang function nito is to revive our souls. Nire-refresh niya, nire-renew niya, at nire-remind nito sa atin yung pleasures of obedience to God's law. Kaya pag na-remind ka na kapag sinunod ko at pinag-aralan ko ang salita ng Diyos, ito ang pleasure na nakukuha ko dito, kaya paulit-ulit mo siyang gagawin. Delightfully. Kasi nagbibigay rin to ng delight sa'yo. Nandun sa verse 8 yan. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Mamaya pa. Magkarutong kasi, Nasa no? 7 pa lang. 7 pa lang. Oo. Sige, 7 pa lang. Oo. Amen. So, sabi niya, second na ako, naputol na ako. Revive the soul na yun, mga kapatid. Second, sabi niya, the testimony of the Lord is sure. So, kanina, the law, sabi niya. Ngayon, the testimony of the Lord is sure. When you say testimony, it is a formal written or spoken statement. So, word of God pa rin. Kung ano yung sinabi niya. So, the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Sabi rito, not many things are sure in this world. Kapag ka, lagi kang nagbebet sa mga sure thing, you are up for discouragement. Kasi, hindi lahat ng bagay sa mundo ay trustworthy. When you say sure, trustworthy ang ibig sabihin nito, mga kapatid. So, pag sinabing the testimony of God is sure, ang sinasabi nito, it is true in principle and verifiable in life's situation. Mabe-verify. Yes. Sabi nga ng Daddy, mapupurbahan mo. So the Kayo po ba? testimony is Napurbahan nyo na ba? The testimony of the word of God is the testimony of the Lord. is Kasi the yung principle testimony, found in the law that requires obedience. Sabi mo. oo, Tapos verifiable. verifiable. Kayo ba, napurbahan nyo na ba yun? When you say verifiable, mapuprove mo siya kung tama o kung totoo. Sabi ng Daddy, tama ba yung word na purbahan? Tama? Subukan? Purbahan? Tama? Kasi lagi ko itong naririnig sa Daddy. Purbahan mo. Oo. Kayo po ba napurbahan nyo na ang salita ng Diyos sa buhay nyo? May kanta tayo dyan. Ano? Taste and see the amazing display of God's Ka-amensi. Ka-amensi ba yun? Pinaghalo-halo ko na. Oo. Likayo. Verifiable. Napupurbahan natin ang effectivity ng Word of God in every situation sa buhay po natin. Bakit? Because what He said is always accurate. Yung Ang salita ng Diyos is testimony testimonies of the Lord. ni Arnold kahapon doon sa kanyang papuntang prayer meeting ay napurbahan. Verifiable. Oo, na-verify tuloy nung aling nakikinig na nagtitinda sa karinderya na may isang lamesa na may malaking kaldero na tatlong Sa'yo lang naman nagmano si Arnold Lahat ng detalye. Tatlong lumpia at 20 pesos, tapos nung magbabayad na siya, tinanggap yung bayad. Kaya lang, dahil dun sa, na-verify niya yung testimony ni Arnold na siya pala ay meron ding karanasan ng ganon, sabi, teka muna, huwag ka munang umalis. Binigyan siya ng 250, pamasahe daw niya. Biro mo kinainan niya. Ayun, Nagbayad testimony. siya. Nag-testify siya. Nagbayad siya ng 85 pesos. 89. 85. 85? Di Hindi, ka sa akin yung nakikinig, 4. May commission ako eh. Tuloy, oo.
Nagbayad. Tapos nung aalis na siya, ay, sandali lang. Sabi niya, napansin ko, mahilig ka sa maanghang. Meron Hindi pa naman pala, niya kilala yun. Binigyan siya ng isang garapon ng chili sauce, chili oil. Tapos nung paalis na siya, sandali lang. Dumukot ng 250 sa bag. Binigyan pa si Arnold. Di ba? Yung nabe-verify, kasi siya mismo siguro na-remind siya na dati umaatin ako. Tapos ang sabi, para marami siyang criticism doon sa church, marami siyang criticism na Diba? sabi niya So, doon sa sinabi niya, nagpapastol. doon sa nangyari sa kanya kahapon, di ba, ang salita ng Diyos na napurbahan ko doon, na-proof ko doon, my God will supply all your needs according to His riches. Saan ka makakakitang hindi mo namang kilala? Bibigyan ka ng pamasahe? Marami naman nakaka-receive ng pamasahe. Hindi. Doon sa experience Hindi ni na- Arnold. Kaya So, nga, alive. kung ano ang sinabi ng Diyos, ginagawa niya. Kung ano ang na-predict ng salita ng Diyos, nangyayari. Tsaka heart's desire daw pala niya makakain ng lumpia. Oo. Ganun siya Oo, ka-accurate, oo, mga oo. kapatid. Tinuro siya doon sa isang lamesa. Kasi kung kakain ka nga naman sa kalye, tusok-tusok, mainit. Makita mo, provide pa siya na siya lang ang customer at siya lang ang may lamesa. So when you say, Pero ba naman privilege na yun na ikaw lang ang may lamesa? Hindi, hindi, parang wala lang yun. O sige, ikaw. Biglang sasabihin nila, pumunta ka doon, may isang lamesa. ulo, Tas nasa ganito. number 1 pa lang tayo, babe. Sayang. Minsan hindi mo Okay nababasa na yun. Na-share niya na kahapon. So, when you say it is sure, you can count on it. You can bet on it. Oo. Yan lamang ang bet na walang talo. Kasi sigurado. Hindi ko sinabing yung bet sugal. Ibig sabihin, you can count on it, mga kapatid. Reliable. Verifiable pa. So sabi niya, the testimony of the Lord is sure. Yun yung sinasabi ko sa inyong sure. You can count on it, you can bet on it. Tapos, ang kanyang verb dito, making wise the simple. Yun ang function niya Ba't dito sa baliktad? pangalawa. Ako kapag inisip ko to, making the simple wise. But wise the simple kaya? Minsan kasi sa sobrang talino natin, dinadala tayo sa sarili nating kaalaman. Kaya dito magiging simple lang. Hindi. Sige. Yung grabe yung ni Haring David sa kanyang yung mga talatang iyon. Grabe nga, pati yung description niya ng firmament, pati yung the magnificence of the Word of God, pati yung nature and character and the divine effects. Parang pag tinignan mo, parang di ba pag gumagawa ka ng poem, merong 4, 4, 4, dito merong 6, 6, 6. Grabe pag pinag-aralan mo. Kaya nga sinabing making wise, Oo. the simple. Oo. Yung mga simpleng tao, nagiging wise. Ang ibig niya sabihin. Yun na nga. Making wise, the Yun simple na, people. Yun ang in-explain mo Napansin ngayon. niyo po ba, mga kapatid, na ngayon, kahit na magna cum laude ka, summa cum laude ka, kung hindi prinsipyo mo ang salita ng Diyos sa pamumuhay mo, hindi ka pa rin wise. Kasi, yun ang nagagawa ng salita ng Diyos sa buhay natin. Yung mga undiscerning, naive, and gullible people, like we are, bago tayo natagpuan ng Panginoon, ginagawa tayong wise. Sa papaanong paraan? Ngayon, may karunungan na tayong mamuhay ayon sa salita ng Diyos. The fear Pag of may the Lord, karunungang mamuhay, nagkakaroon ng wisdom. naiiwasan mo Yes, na yung yes. mga alam mong hindi tama. Ayan. Dati kasi kahit alam mong hindi tama, basta makikinabang ka, ginagawa mo eh. Pero hindi masamang maging cum laude, tsaka summa cum Hindi laude. naman, wala naman akong sinasabing ganun. Ang sinasabi lang dito, ang taong may karunungan, totoong karunungan, May salita ng Diyos. may salita. Ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Oo. Ibinabahagi sa ibang tao ang salita ng Diyos para Yes. magkaroon ng revival, So, restoration. So, masasabi Amen. natin na ang taong immersed, when you say immersed,
ito yung inilulubog. Baptize. Pag nakalubog ka, Baptize. babad, nakalubog ka, walang makikitang Soak. ikaw eh, di ba? Soak. Oo, babad na babad ka. So, ang isang taong babad na babad sa salita ng Diyos ay equipped to choose wisely, mga kapatid, sa pamumuhay natin. Kaya, hindi ka na mamali. Ang salita ng Diyos, ine-equip ka niya na mamuhay ng may karunungan. Kaya, making wise the simple. Bakit ngayon? Si Pastor Simple. Lagi ko siyang na-example dahil yun din naman ang kanyang sinasabi na ang fear niya before, hindi man ako nakatapos. Pero bakit ang dami niyang nadadalang kaluluwa kay Lord? Bakit si Pastor Simple mas hinahanap pa ng iba kesa doon sa mga tapos? Wala akong Hindi naman. Hindi. Wala akong, no offense meant. I am just using him as an analogy kung papaano po God can make wise the simple. God can make wise Pastor Simple. Nakuha ba natin? Yung Because Word of there is God na nothing- nabuhay, na ipinamuhay, na ibinahagi. Oo. Nagmamanifest, nakikita ng mga nakapaligid, and so natetestify ang kabutihan ng Diyos sa buhay nating lahat. At pinaparating sa atin ng Panginoon na without the Word of God, kahit na ikaw ay matalino, wala pa rin. At kahit sa tingin mong wala ka, with the Word of God, you will be equipped. Kaya, makikita mo rin ngayon sa sarili mo, wala pa lang ako. Ang lahat pala ay si Kristo. So making wise the simple. Tapos 5 minutes na lang, ano ba yan? So, ayun mga kapatid, ang kanyang ginagawa sa atin. Verse 8, ang sabi niya, third pa lang tayo. The precepts of the Lord are right. Rejoicing the heart, ang sabi rito, mga kapatid. When you say precepts, ano bang ibig sabihin ng precept? Statutes, principle, law, same. A general rule Wow. intended to regulate behavior or thought. Ayun, mga kapatid. Ang precepts po is a general rule intended to regulate behavior. Ito ang nagbabago ng ating mga pag-uugali na hindi tama. The precepts of the Lord are right. Ibig sabihin, ito sundan mo kasi ito ang tama. Nagbibigay ng kaligayahan sa puso. Yun ang kanyang verb. Oo. So, ano ang noun dito? Statutes, Statutes, precept. Ano ang adjective? Right. And the verb? rejoicing. Rejoicing the heart. So when you say the precepts of the Lord are right, ibig sabihin, yung moral standards of the Word of God ay right. When you say right, ito ay mga kapatid, they are more than wise, helpful, and practical. They are right. Hindi lamang basta wise, hindi lamang basta nakakatulong, hindi lamang basta practical, kung hindi sila ang right. Tama. Meron Tama. nagsabi Kahit kailan hindi namamali ang Word of God. Kapag ka nasumpungan mo or when you come into conflict with the Word of God, that means you are wrong. Never po na naging wrong ang Word of God. Tayo ang may kailangan ng adjusting. Hindi ang salita ng Diyos. Hindi salita ng Diyos ang kailangang i-update. Kasi the Word of God is never outdated, mga kapatid. Tayo ang kailangang ma-update. Hindi ang Word of God, not His Word. Kasi they are right. And they are right yesterday, today, and forever. They will never be wrong and they will never be outdated. Kasi maraming sinasabi, dati pa yan, hindi na kasi uso yan. Iba na ngayon ang panahon, Sister Ree. Hindi na applicable yan. Absolute truth.
ang salita ng Diyos. Ibig sabihin ng absolute, hindi po siya nawawala sa uso. True to all time, Yes. true to every era, Para akong si Minister Ray. area. Yes. Kakapakinig ko ng testimony niya. Pwede yes. bang pwede bang ang right ako magpapasya? Sige. Ayan, mga Ayan, kapatid. oo. Relative truth ngayon ang uso. When you say relative truth, depende sa'yo. Ang What is nagdi-define, true to me may not be true to you. Ang Ayan. nagdi-define ngayon ng truth, ikaw na. pero ang right Circumstansya lang mo. na objective na absolute is the Word Word of God. God. Ayun. Ayun ang ibig mo palang sabihin na napakaganda. Yes. Oo. So, tayo ang nangangailangan ng adjusting and updating, not His Word. Ang thinking natin ang kailangang makorek, hindi ang Word of God ang kailangang ikorek. Yes, mga kapatid, para ko si Minister Ray. Yes. halimbawa lang, nagkaroon ng na-experience mo yung natural evil. What would be the right thing to perceive, the right thing to feel, and the right action to do? Hindi, sila na ngayon ng doon. Siyempre, yung natural evil, sabi ng mga mangangaral, katulad ng karamdaman, katulad ng relasyon na hindi maganda, so on and so forth na nagaganap. So, babalik ka dun sa salita ng Diyos talaga. Kasi, di ba, ang dami naman nagaganap dito na mga hindi tama. So, yung Word of God ang right Yes. para mag-guide sa iyo, para maunawaan mo. Example, alam mo ba, yung suffering and sickness, parang, siyempre, kung isipin mo, bakit na-allow ng creator ng universe yung mga ganyan? Ewan ko kung naisip nyo na maaaring halimbawa, pero may mga nagpapatutuo na may marami. Halimbawa, dito na lang sa atin, sabi, Galatians 2:20 siya, binigyan ng word. Parang, tas yung mga iba naman, 2 Corinthians 5:8. Tapos yung mga iba naman, Revelations 21:4. May mga pangako. Tapos may mga, sa mga ganyan naman na loss of loved ones, parang ganun, siyempre, all those things, and how do you cope up? You go back to the Word of God, yun yung sinasabi mo. Yes. So God's rules are never wrong, mga kapatid. We can rely on them every time. Every time. And we can rely on them to provide truth and accuracy. Yun lang ang talagang accurate . Salita lamang po ng Diyos, mga kapatid. Kaya ang isang tao na ang puso ay fixed on the precepts of the Lord, hindi yan nadadala ng mga opinyon ng mga tao sa paligid niya. Kaya nga, alam niyo, napansin niyo po ba ito? Kapag hindi salita ng Diyos ang batayan natin ng katotohanan, nadadala tayo kung ano ang sinasabi ng mga tao sa paligid natin. At yun ang nagtatanggal kadalasan ng joy natin. Sa kakapakinig natin sa mga opinyon ng maraming tao. Iba-iba yun. Kaya malilito ka. Ba't sabi ni ganito? Ba't ikaw ang sabi mo ganito? Pagka ganun ang nangyari, nawawala yung joy mo kasi nalilito ka . Balik ka sa salita ng Diyos because that is the only accurate truth. Pero meron ka naman mga makakausap na merong mga compassionate heart, may mga comforting words. Those are the people whose heart are fixed on the Word of God. Kaya kung ano yung sabihin nila, nagbibigay rin sa'yo ng joy kasi alam mo na salita ng Diyos din yung sinasabi nila. Yes, the underlying principle of the words of God. Kaya yung salita natin ay powerful din. Parang katulad ng nilikha lahat by His Word. Oo. Kaya ang sabi niya, yung verb niya, rejoicing the heart. Kasi sa God's precepts,
ang isang tao ay nakakahanap ng cause for joy sa salita ng Diyos and reason for rejoicing. Halimbawa, may pagsubok ka. Diba? Sabi niya, ang mga pagsubok na dinaranas mo ngayon cannot be compared at all with the glory that is going to be revealed to you. So pag narinig mo yon, grabe, ano kaya yung awaiting, ano kaya yung glory na yon na sinasabi ng Diyos na hindi daw pwedeng ma-outweigh niya. Di ba parang ang bigat-bigat na ng Di ba? pagsubok ko ngayon Ano kaya yung glory na yun Ito, na ito. na-outweigh Oo. itong aking sitwasyon ngayon? Oo. Na-excite ka May na maraming mga nagpapatotoo, nakahiga na, tapos parang unconscious dahil yung karamdaman niya nakaratay. Pagkatapos biglang may nag-aawitan, sumasaya yung puso niya, tapos nagising. Parang ganon. May mga nagpapatotoo, ang dami na yung Word of God, na may nag-aawitan dahil sa habang siya may karamdaman nakahiga, nabalik siya doon sa malamang sa prayer meeting na nag-aawitan sa fellowship. So, yung mga pangyayaring iyan ay verifiable. Oo, that Tas is bigla- why Yes. yung Word of God ang pinaka-remedy ng isang sad and broken heart. Kasi nire-revive niya yung joy mo. Nagkokos siya ng reason for you to rejoice. Minsan nga hindi mo alam Bakit ganun? Ang bigat-bigat ng problema ko. Pero bakit ako Cope up. nakaka-cope up? At hindi ka lang nagko-cope up Nagko-cope up ka with joy. Na dapat nalulungkot ka, pero hindi mo maintindihan bakit nakakatawa ka. Merong kalungkutan panandalian Yun, mga lang kapatid. dahil Oo. sa ating damdamin. Pero na-revive pa rin yung soul being natin, which is our emotion. Yes. Yes, yes, So, yes, yes. Kayo mga kapatid, ilang beses na po na kayo'y nalulungkot at na-discourage dahil sa natanggap niyong bad news. Tapos, pag bumalik ka lang sa salita ng Diyos, sumaya ka uli. Gaano kadalas yun? Madalas, hindi ba? Lagi-lagi, mga kapatid. Because the word of the Lord are right, rejoicing the heart, ang sabi rito. And fourth, sabi niya, the commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Grabe naman itong pagkasulat ni David dito, no? Kaya pala si David, tinawag na a man after God's own heart. Malalaman mo, makikita mo sa mga sinusulat niya, So, no? ang utos ng Diyos ay Sobra. dalisay. Dalisay ba ang pure? Oo. Binubuksan ng ating mata. Oo. Ito, mga Grabe, kapatid. no? Oo. Kasi, Bakit meron bang matang nakapikit? hindi. Ang example ko rito is ganito. Enlightening the eyes. Kasi merong eyes in the darkness. Living in the dark. Parang, grabe yung yan. Sa akin, Naku. sa pure muna. Sige. Kung bakit siya pure. Kayo ba'y nagbabasa ng mga books, Christian books, na kayo'y na-encourage? Di ba? Pero, kahit marami ang mga Christian authors ng mga libro, maging cautious ka pa rin because these are written by people na nagkakasala pa rin. Hindi ba? Pero, ang Word of God ay pure. Kumbaga, ito'y galing mismo sa bibig ng Diyos. Paano mo nang i-interpret ngayon kung sinasabi mong ganyan? Kasi sabi mo, yung tao na gumawa ng mga libro ay nagkakasala din, makasalanan dahil tao tayo. Paano na ngayon yung interpretation? That is why ang sabi, you must discern. Kasi meron naman talaga, kayo ba'y nagbasa ng libro, hindi ka mag-agree sa spirit nyo? Di ba, mga kapatid? Ang sinasabi ko rito, maraming books ang nakaka-encourage sa atin. Pero only the Word of God
is pure. Bibigyan ka kasi ng Holy Spirit. Siya yung nagbibigay ng katotohanan. Dahil tinanggap natin si Kristo Jesus, nando sa John 14. At yung conviction, yung... Sabi mo nga kanina, yung truth. Kasi ngayon, Oo. kahit mga Christians, yung truth sometimes ay tainted ng kanilang mga personal na... So wala na palang makakasulat ng mga libro, ganon? Kasi masyadong parang hindi naman tayo, hindi tayo nagtatalo. Hindi. Ang sinasabi lang dito, only the Word of God is doon pure. na tayo. Tapos ngayon, thank you Lord na tayo, a vessel, weak vessel, na nilagyan ng salita ng Diyos at dahil sa tulong ng banal na Espiritu Santo, na-inspired tayo na kung ipamuhay at maitala mo at ang maghuhusga sa ating lahat ang Panginoong Diyos. Yun. Ang sinasabi ko rito, ang mga salita ng tao ay pwedeng magkamali. Salita ng Diyos lamang ang hindi pwedeng magkamali. Unmixed and untainted truth. Salita lamang ng Diyos yun, mga kapatid. Yun ang ibig kong sabihin. Okay. We are all capable of error. Kasi nga, nagkakasala pa rin tayo eh. Pero ang Diyos hindi. Kaya, yung katotohanan lamang ng Diyos, ang untainted truth na po pwede nating panghawakan. Yun ang sinasabi ng pure. And pure may also means radiant. Kaya nga, sabi niya, enlightening the eyes. Radiant. When you say radiant, mga kapatid, pag ang ganda ng ng radiant, ang meaning niya. Ang radiant means sending out light, shining, glowing brightly. Kaya na-enlighten yung eyes. Kaya pala merong nagsabi na the window sa ating soul is your eyes. Hindi. Ang ibig Iba naman. Ang ibig sabihin dito, yung brilliance of the Word of God can dispel darkness sa buhay natin. That's okay. why it enlightens the eyes kasi tinatanggal nito ang kadiliman na nagko-cover sa atin para makita natin ang katotohanan. Handog pala tayo dun sa pangalawang Korinto 4:4. Oo. Si Pastor, laging nagsasabing ganun. Sana mas maganda yung sasabihin niya kung ano yung 2 Corinthians 4:4 para Kasi maapuhap sinabi mo para maapuhap na nila. Natakpan ng darkness tapos ang gospel nakatakip sa kanila pero na-unveil. Yun. Yun ang ibig sabihin ng sinasabi mo. Oo, pagka nasabi mo yung scripture, para sa akin, magandang sabihin mo na para maintindihan nila kung ano yung sinasabi mo doon sa mismong Sa kanya naman, kaya daw niya yung pinababayaan kasi ano yung sa 2 Corinthians 4:4, ganun. So para kahit na hindi Di ba nila... sabi mo, the word of God is verifiable? I-verify nila. Yes. Kasi sabi mo, pwede kasing magtuturo, hindi naman pinamumuhay. So alam ng Diyos, siya na maghuhusga sa ating lahat. Yun yung sinasabi mo na, sinasabi ko lang kanina na hindi naman tayo nagkokontra sa isa't isa o nagtatalo. Kasi ang mangyayari niyan, ang ating layunin ay ang salita ng Diyos na ating tinanggap na absolute sa awat grasya ng Diyos ipamumuhay. Kung sakaling sumablay o ganito, para magkaroon ng repentance, para ma-restore, manumbalik. Yun yung ma-remember mo yung Word of God. Tapos yung conviction ng Holy Spirit, ay hindi ata tama kasi right to. Tapos mabubuksan yung mata mo. Tapos kung meron kang nagawang hindi tama, kasalanan, commission, omission, or disposition, pag nag-go back ka kay Lord, your heart will be delighted again. Amen. At dito po, sa verse na to, mga kapatid, makikita natin yung inseparable link ng ginawa ng Diyos between the Word
and His Spirit. Link. Hindi sila pwedeng maghiwalay. Kasi yung Word, the Word of God and the Spirit of God. Kasi yung Spirit of God, yun yung inordain ng Diyos as the eye-opening. Dating lahat ng mga Kristiyano, pagdating sa salita ng Diyos. Kaya merong Yung Espiritu, revelation, yes, oo. merong illumination, and merong inspiration. Ito ang nagbubukas ng kaisipan natin o ng mata natin para makita po natin ang glory of His Son and be changed by that glory. Espiritu ng Diyos ang nagbubukas ng mata natin eh. Kaya nga, enlightening the soul. Kaya hindi po pwede na wala ang Espiritu ng Diyos kasi link sila between the Word and the Spirit of God. So the work of the Spirit and the work of the Word always go together. Sila ang pamamaraan ng Diyos of true spiritual self-revelation. Nire-reveal ng Espiritu ng Diyos sa atin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya yung Espiritu ng Diyos, ang layunin nito at ang kanyang alituntunin is to show us the glory and the beauty and the value ng Word of God. Amen. So enlightening the eyes, kasi binubuksan nito ang mata natin of who God is, of who we are, bakit ang mga bagay na to ay nangyayari sa atin the way they are, and ano ang mangyayari sa atin sa sitwasyon natin na yan. Ine-explain lahat ng salita ng Diyos eh. Kaya nga kahit na may problema ka, dahil in-explain sa'yo ng salita ng Diyos kung ano yung purpose niya at ano ang kahihinatnan nito, lumalakas din ang loob mo. Kaya sabi mo, okay Lord, payag na akong daanan ko to. Kasi in-explain niya sa'yo at sinabi niya sa'yo, kasama mo ko, huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwanan. At hindi ito nangyayari para sa ikakapahamak mo. So pagka in-explain sa'yo ng Word of God yon, okay ka na. Okay Lord, okay na akong daanan ko to. Okay na ako na hindi mo ko tanggalin dito. Basta huwag mo ko iwanan. So pag na-explain na sa'yo ng salita ng Diyos, yung mga bagay-bagay, ba't siya nangyayari, at anong purpose nito, at anong kahihinatnan nito, okay ka na. Yung gospel ang magbibigay ng liwanag sa ating mga mata. Oo. Pero binubulag tayo ng age of this world. Yun ang ibig kong ipaabot. Oo nga, Kaya enlightening the eyes. Ano, tutuloy pa ba natin? Sa susunod na. Ay, dalawa na lang eh. O di bale, para may aabangan. Dalawa na lang, hindi na natin ito madadaanan. Madadaanan natin Mabilis yan. na lang, 5 minutes. Sige. Fifth, sabi niya, the fear of the Lord is clean, enduring forever. Grabe, no? Parang nag-iba rito, no? Biglang the fear of the Lord. Hindi niyo ba na, kung bakit the fear of the Lord? Reverential fear. You're Oo. afraid of displeasing God. Oo, hindi. I mean, lahat yan na precepts, statutes, principles. Tapos biglang ipinasok the fear of the Lord is clean. Enduring forever. Oo. Kasi fear of the Lord is the result of the Word. It is also the beginning of wisdom sa Proverbs 1. Oo. Verse 7 ba yan, mga kapatid? So ito po ay resulta ng salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya sabi nga, the fear of the Lord is clean, enduring forever. Pagka tinignan mo to, no, parang nag-depart ng konti si David doon sa description niya ng word itself. Pero, fino-focus nito of what the word produces in us, which is the fear of the Lord. At itong fear of the Lord na to, ang nagseset ng life's path natin para lagi tayong on the right track. Bigyan tayo ng wisdom nga. Kasi yung fear of the Lord, ang nagseset sa'yo ng right track. Bakit ka mo? Kapag may takot ka sa Diyos, yung takot, yung nga sabi ni Pastor Reverential kanina, fear. reverential fear, the fear of displeasing. Pag may nagawa kang isang bagay, yung takot mo na, naku, baka malungkot si Lord sa ginawa ko, magbabalik ulit sa'yo yun dun sa right path.
Kaya ngayon, magkamali tayo, ang dali nating bumalik. Hihingi ng tawad? Oo. Okay. Ang Pwede dali bang eh. bumalik na hindi humihingi ng tawad? Hindi. Liliwanagin natin. Pwede kasi bumalik na hindi naman humihingi ng tawad. Hindi, totoo yun. Hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng bumalik. Kapag hindi ka humingi ng tawad, Pwede. makakabalik ka lang. Kapag Nakikita ka uli, bumalik ka. Oo, pero wala pa rin yun sa right track. Oo nga. Yun ang Oo. ibig sabihin doon. Na... So it produces fear in us. That is why yung fear na yun ang magseset sa atin back to the right track. Alam mo kasi, mga kapatid, i-deny mo man na wala kang ginawa, pero yung spirit ng Diyos na nasa atin, na pag hindi ka mapalagay at hindi ka masaya, you must have done something wrong. Pwede bang maging manhid na? Kasi kadi-deny. Oo naman. Yun ang ibig sabihin, nagiging manhid na, so hindi pa rin nakabalik. Hindi pa rin. Oo, pero sinasabi akala mo lang niya, yun. Oo. Kasi ang isang taong hindi humingi ng tawad ay hindi na purify ang heart. Hindi clean. Oo. Yun, hindi niya na purify yung heart mo. So it will not endure. Oo. Yun ang ibig sabihin. Yes. Oo. So, it produces ito, yun nga, yung fear of the Lord. Kaya ang sabi niya, enduring forever. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, while yung ceremonies of the Old Testament law like sacrifices, rituals, smoke, incense, yung mga grain offerings, kung ano-ano pa, have passed away, pero yung fear of the Lord that they taught us, tinuruan din tayo nung sa Old Testament, di ba? Yun nag-i-endure forever sa atin, kung ano yung itinuro nung mga Old Testament law. Kaya hindi inabolish, finulfill lang. Pero lahat nung nabasa natin sa Old Testament, merong mga tinurong lesson sa atin that will endure forever. Yung power niya, yung purpose nung mga ginawa nung Old Testament ay never end, mga kapatid. Kasi yung commencement ang Old Testament, completion ang New Testament. Okay. Yan. Kasi ang Word of God is always in season. Lagi siyang in. Hindi siya never siyang naging out, mga kapatid. And finally, ang sabi rito, the rules of the Lord are true and righteous all together. So ano ang noun? Rule. Rules. Ano ang adjective? Huy. Anong version ba? 9 na. True. True. Ano ang verb? Righteous. Righteous all together. Okay. The rules of the Lord are true and righteous all together. Lahat ng mga ayaw sa Diyos at ayaw kay Kristo, ang paningin nila sa batas ng Diyos ay burdensome. Hindi or unjust, hindi makatuwiran. At distasteful. Hindi kaaya-aya. Pero lahat ng na kay Kristo, ang paningin dito sa salita ng Diyos ay kabaligtaran lahat ng sinabi ko. Hindi siya burdensome. Kung hindi ito yung nag-uplift sa iyo. Hindi siya unjust, kundi lagi siyang parehas. At hindi siya distasteful. Kaya nga sabi ni Pastor kanina, Sweeter hindi lang than niya honey. alam yung kanyang kanta, taste and see that the Lord is good. When you taste, hindi distasteful. Kasi kapag nakita mo ang kagandahang loob ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ayun mga kapatid. So, hindi siya burdensome sa atin. Ang totoo, ito nga yung nakakagaang ng mga burden natin Hindi ba? So, yung mga tao na ayaw sa Diyos, yun ang pananaw doon. Pero, sabi ni David, it is true and altogether righteous. The word of God is never false or off the mark. Ang salita ng Diyos, ang barometer ng realidad ng buhay natin na kahit kailan hindi nagkamali. Pag sinabi ng salita ng Diyos na ikaw ay nanlalamig ka nga. Kahit sabihin mong, hindi naman.
Huwag mong gawing sinungaling ang salita ng Pagka Diyos. na-receive mo yung word na Yes. yun. So, Saan ba matatagpuan yun? It is never mali. Oo. Minsan ayaw mo basahin, gano'n? Hindi, nabasa mo minsan, pero okay. ayaw mong tanggapin. Pwede rin pala yun. Hindi, oo. Tapos ipapasa mo dun sa ibang tao. Hindi ba? So kapag kaganito, ang salita ng Diyos, mga kapatid, wala ng tao na mamumuhay in doubt of the Word of God. Kapag ganito ang tanggap mo, Pero yung ayaw, talagang, ayoko dyan. Kaya nga maraming ayaw lumapit sa Diyos. Naku, pagka, wala ka ng kaligayahan sa buhay. Wrong! You only thought na maligaya ka ngayon. Pero ang katotohanan, hindi ka maligaya, kapatid. Malalaman mo lamang ang totoong kaligayahan. Pwede bang maging dahilan kaya ayaw lumapit, merong moral problem? Oo Pwede naman. bang kaya hindi makalapit dahil sa ignorance? Oo Pwede rin bang din. hindi makalapit dahil sa pride? Yes. Okay. Oo naman. Lahat yun. Lahat yun, mga kapatid. Kaya nga hesitant ang mga tao na lumapit. Kasi nga, yung Word of God, pag wala sa'yo, yung enlightening the eyes, wala eh. Natatabunan ka ng yung katotohanan na ang tunay na kaligayahan, wala sa kung anong merong hawak ka ngayon. Kasi kung maligaya ka, sa kung anong meron ka ngayon, bakit ka nadidepress? Bakit ka nalulungkot? Bakit wala kang kapayapaan? Sabi mo, marami kang pera, ba't di ka makatulog? Baka merong umakyat sa bahay. Di ba? Pwede ba yan? So, O baka yan, mamaya mag-collapse yung sa mga digital na deposito mo? Ganun? Pwede ba yun? pwede. Pwede bang sa isang iglap ay makuha yung iyong Pwede ba yun? Pwede ba? Oo. So, ang sure lang, Word of God, parang gano'n. So with all of this, mga kapatid, na discuss natin, nakita niyo po ba yung kagandahan ng Word of God? Nakita niyo ba yung magnificence and beauty of the Word of God? Na kailangan maging uhaw ka at gutom ka rito? Kaya nga yung kanta natin, come and see the amazing display of God's power working in the lives of those who trust in Him. Alam niyo mga kapatid, maging ugali po natin o i-desire natin everyday yan, yung revelation of the Word, para may babalikan ka lagi. Amen. Nakakaano siya Ayan. Amen na daw. Amen Alam na. niyo ba na kapag yung sobrang na-excite ka sa mga natutunan mo sa litan, ayaw mong tumigil, sa totoo lang. O, pigilan niyo na ako. Babati na tayo sa mga kapatiran natin. I hope and pray that this psalm, binuksan ng kaisipan natin at naglagay ng desire sa puso natin para sa salita ng Diyos. Happy birthday, Ninong Lito! Santa Rinala! Hoy! Happy birthday, Nong! Sister Marisa Legaspi ng ating Greenland and Antel Prayer Group. Sister Penny Garcia. Sino yung Sister Penny Garcia? Andres. Si Sister Penny. Okay. And Brother Gerald Orias. Anak niyo po? Panganay ni Brother Rick. Happy birthday po sa inyo, mga kapatid. To you.
Happy birthday, mga kapatid! Happy birthday. God Thank bless. you, God Lord. bless. And we will end up with the repeat new song of the week, I Am a Child of God, composed by Sister Meredith Cruz. God bless you all, mga kapatid. Have a great day with the Lord. I say I'm unlovable, but God says I am forever loved. I say I'm a sinner, but God says I am forgiven. I say I'm abandoned, but God says I am adopted. I say I'm worthless, but God says I am worthy. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I say I'm unlovable, but God says I am forever loved. I say I'm a sinner, but God says I am forgiven. I say I'm abandoned, but God says I am adopted. I say I'm worthless, but God says I am worthy. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I am loved. I am free. I'm a child of God. I am loved. I am free. I'm a child of God. I am loved. I am free. I'm a child of God. I am loved. I am free. I'm a child of God. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I am worthy. I am precious.
I am loved.